mama! Welcome back to my channel! So today's video, ayan, nandito na naman tayo sa bahay ni Madam Ivan. Sa last vlog ko kasi diba, pinunta ko dito yung pamangkin ko, inuwi kasi pa rin niya, kaya then may inasikaso lang ako mga bagay-bagay. And then bumalik na ako dito kasi today is uwi na rin si Madam Ivan. Dapat sabi kayo magkita, kaso na-delay flight si Madam Ivan. So nauna na lang ako pumunta dito sa Cavite. And while naglalakad ako, pauwi ako pupunta dito, may nadaanan akong Korean store. Tapos napabili ako kasi ito yung favorite banding namin ni Aye. Actually, lahat ng BLT. Kasi kaya namin ito nalaman. Ayan, pumunta ako sa Punhan Mart. Ito yung mart na kung saan yung pwede kang magluto-luto. Yung parang pwede kang mag-cooking-cooking, ganyan-ganyan. Sa sa may Pitex. Tapos napabili ako ng... Saan na yun? Ayan. Napabili ako niyan. Ito. Sikat na sikat talaga to. Ito yung grabe ang sarap. Pag sa ay gumagawa nito, engineer kami ng mga bayot. Kaso lang, hindi kompleto yung ingredients ko. Wala akong, ang tawag nun yung yung parang ham. Spam. Walang spam. And bumili ako dun ng coffee. Ayan. Ito yung tinitimpla mo lang. Lalagyan mo na siya ng ice. And ang flavor neto is Black Americano. Ayan. Ang laki niya. So, let's see kung mauubos ko yan. And kanina, nasa palengke na ako. Sabi ko, bibilan ko to ng gatas. Kasi, maanghang pa rin talaga to eh. So, ginagawa namin ng mga bayot. Especially si Aye. Hindi niya inuubos yung sauce neto kasi maanghang talaga. Mga kalahati lang ganyan. Kung hindi mo kaya, buwasan mo pa yung kalahati. Then, bumili ako ng all-purpose cream. Ayan, all-purpose cream. Maliit lang. Pero hindi ko ito ubusin. Dahil bumili ako ng cheese. Yung cheese dapat na bibiling ko yung yung parang sa burger, yung naka-slice na, kaso wala daw. So, nag-decide din ako na i-din na lang. Ito lang ingredients ko, parang tanga. And bumili din pala ako ng hotdog kila nanay. Parang hotdog is chicken hotdog. Magluluto tayo. And by the way, while kumakain tayo neto, magkikwento ako ng experience ko sa Siargao. Kasi dami nagtatanong, magkano yung nagastos ko. And hindi ko pala nasasabi sa vlog ko yung magkano yung expenses ko, yung airfare ko, yung bike ko sa hostel, yung mga other expenses ko, like ito, nagpatato ako, yung island hopping ko. So, itatakil natin yan mamaya. Pero bago yan, tayo ay... Wait lang, para nagulat naman ako. Pero, wait lang. Pero bago magluluto muna tayo, pero naloka. Ako nakita ko agad yung calories, 550. Ang taas niya, mama. Look at the calories. Nasa era ko na nag-intermittent fasting and nagka-calorie deficit. So, ayokong umaabot ako ng ganito. Pero, feel ko naman, pag inubos mo ito mismo, 550. Pero, mauubos ko ba ito or hindi? Pero, feel ko mauubos ko siya. Tapos, 550 yung i-consume ko. Tapos, may mga ganito pang ingredients. Dagdag pa sa calories yan. Ang hirap pag nagda-diet ka talaga. Tapos, makikita mo yung mga calories na ganito. Parang, magigilty kang kumain. Say, cheat day ko to. Pero, tara na magluto na tayo kasi sila Madam Ivan, baka maya-maya andito na. Papayin ko ito na yung tubig bago natin ilagay yung noodles. Pero alam ko, feel ko, alam nyo naman ako ito kung paano lutuin. Madali lang naman siya. Parang naiirit ako sa kanya. Okay na ngayon. Ang tagal nila Madam Ivan. Sinundo siya ni Mother Eternity kasi mag-grab si Madam Ivan papunta dito. Tapos ang nangyari, ang mahal ng grab. So, ang naging eksena, nagpasundo na lang si Madam Ivan kay Mother Eternity. And kasi, si Mother Eternity nasa Manila din. Sundo niya sila Aye. So, ayan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin tong noodles. Parang gusto ko kalahati lang yung noodles kasi hindi ko naman siya uubusin eh. Ginangalagay ko na lang yun. Kung maubos ko, edi nasarapan. Pag hindi, edi thank you Lord. Dapat eto, lulutuin natin siya ng parang half cook lang kasi mamaya ilalagay din natin yung gatas, yung Nestle cream. Ito, ilalagay natin ito mamaya. Ito yung spicy sauce niya. So, ang ilalagay natin is kalahati lang kasi maanghang talaga to. Tapos, ito naman yung kanyang carbonara powder. Ito yung masarap. Masarap talaga to. Ayan. Okay na ba yan? Kasi alam eh, kasi yung niya, yung pasta niya is makapal. Hindi ko alam kung paano to. Kasi si Aye nagluluto na ito lagi sa amin. Hindi ko pa na-experience magluto ng ganito. Hindi naman siya kasi parang pancit canton na parang alam ko kung lataan na or okay ni. Kasi ito, hindi ko maintindihan, pero parang okay na siya. Yeah. Then after, ilagay ulit natin tong pasta dito. Tapos, lalagyan natin ng ito, lalagyan na natin ito. Pero hindi ko siya dadamihan kasi I don't know kung hindi ko din alam.
Biko, dapat lagyan natin ng ating tubig. Ano, hindi naman pala ni Ivy Pearl, hindi niya inuubos yung pasta. Sos, hala, natapon ko na lahat. Tapos, ihalo-halo lang natin. Ayan, ay, parang pink okay na rin to. Ah, okay. Tama yung ginagawa ko. Tama. Perfect pala ako. Perfect. At pawis na ako kasi nai-stress ako. Ganito pa naman ako pag nai-stress. Parang hindi ko alam yung gagawin ko. Pinagpapawisan ako. So, inubos ko na lang yung Nestle cream kasi unti na lang may natira. Natin is ilalagay natin itong sauce pero unti lang kasi nga maanghang to. Ang ingay. Saan ka nang galing? Natatakot ako. Unti lang. Kasi maanghang talaga to. Iba yung anghang nito eh. Okay na yan. Then, haluin natin. Wala, dumidikit siya sa ano. Eh, diba? Uubusin natin to kasi ito yung masarap eh. Oh. Masarap nga. Pero feel ko naman luto na yung pasta. Sa pasta na talaga ako nag-worry kasi hindi ko alam kung luto na ba talaga to. Sa Ila kasi nakakaalam na ito. May carbonara talaga siya. Yes, finally, tapos na din ako magluto. And ito yung ating mukbang. And meron tayong ice. Bumili ako kay tatay. As of now, wala pa rin sila Madam Ivan. Sana bago matapos tong vlog natin is andito sila. Makauwi na si Bakla. Alo, ang sarap naman nito. Kapag masarap to, lagi akong bibili nito. And ang price nito kasi is 77. The best. Ang sarap. Ako kasi, pag nagkakape talaga ako, hindi ako mili sa matatamis. Mas gusto ko yung mapait. Same kami ni GM. Pero dati talaga, yung bago pa lang ako sa pagkakape, gusto ko yung matamis, yung parang dami asukal gusto ko na. Pero parang tumatagal, mas gusto ko na yung lasa talaga ng kape. Pero bago yan, kumain na tayo. Kakain muna ako bago natin i-chika yung pinaka-main vlog natin na spend natin sa Siargao. Kasi lumalamig na tong ating carbonara. Eh, pangit to pag malamig na. Tsaka. Pero mainit pa naman siya. Ang sarap! Tapos may cheese. Tapos may hotdog pa. The best. Pag umuwi ako ng Paranaque, lulutuan ko yung ate ko neto, yung pamilya ko. Kasi, may din sila sa maanghang. Tapos yung hotdog ko pa is, ano siya, cheese. Craving satisfied. Ito yung kinikrave ko matagal na kasi lagi itong lumalabas sa aking FYP. Tapos, lumalabas sa akin yung anti-gutom cravings. Gusto ko sana umorder kaso, namamahalan ako kahit papaano. Sabi ko, gagawa na lang ako. Bago natin simulan yung ating magkano na gastos ko sa aking Siargao trip, nag-take down notes ako dito para at least hindi naman ako puro salita-salita tapos meron akong mga kalimutan, di ba? Sarap talaga nito, mama. Di ba? May tira pa. Para lang siyang, kung titignan niyo para siyang kung, pero hindi ito kuka, baka sabihin niyo pinaprank-prank ko kayo eh. Carry siya. Magkano nga ba ang nagastos ko sa aking Siargao trip? Magsisimula tayo. Syempre, bago tayo pupunta ng Siargao, mamamasay tayo. Ang nagastos ko sa aking airfare, ang binuko kasi is Cebu Pacific. Tapos, binuko is round trip na. Kasi ayaw kong pumunta dun ng papunta lang. Tapos pauwi, mag-iisipan ko kung nandun na ako. Kasi, habang tumatagal kasi, mas nagmamahal yung flight. So, sabi ko, kailangan ko rin talaga mag-set ng pauwi na para at papaano mapauwi talaga ako kasi alam ko sa sarili ko pag nag-enjoy ako doon tapos alam kong wala pa ako nabubuk pauwi susulitin ko talaga yung baka doon lang ako tumira. Pero yun nga, ang binuko is round trip ticket. Ang nagastos ko is 11,200. Baka na yun, balikan na nun. Pero hindi ko na matandaan kung magkano yung papunta ko tapos pauwi ko. Basta round trip airfare ko is umabot ng 11,200. Hindi ko alam kung mahal siya or mura. Kasi may nakikita akong nagpa-flight na 4,000 na yung flight nila papunta pa uwi. Pero sabi ko, paano nila nagagawa yun? Parang, paano nangyayari yun? Yung mga ganun eksena ng ang mura, tapos iba, 6,000 lang, balikan na nun. Eh, ako, 11,000.
balikan. Sabi ko, parang ang mahal. Pero kasi nag-book ako, yun yung pinaka-list na flight fare. Sabi ko talaga, okay na yun, lalaban ko na. Wala na naman akong choice. Tsaka, baguhan pa naman ako sa pagta-travel. So, hindi ko pa alam yung mga eksena pasikot-sikot para makamura ka sa flight, ganyan-ganyan. Tapos yung mga voucher. Pa, hindi ko kasi alam yan. Kaya, willing akong matutunan yung mga ganyang bagay. Nag-decide din ako na diretso na Siargao kasi para din ako ma-hassle. Hindi kasi ayoko yung biyahe na may bababaan ka pang plane, tapos mag-aantay ka, tapos didiretso na doon ng Siargao. Ayoko kasi ng ganun, parang nalilito ako. Baka di ako maiwan ako ng airplane, so nalulok ako sa mga ganyan. Kaya sabi ko, isang plate na lang. Ayoko rin magbarko-barko. May ginagawa kasing mga, di ba? Yung magbabarko sila, yung bababa sa Surigao, tapos magbabarko ulit, ganun-ganun. Hindi ko kasi alam yun. Kung alam ko lang yun, gagawin ko yun. Tsaka, masaya naman kasi magbarko-barko pag may kasama kang kaibigan. Kasi, syempre, pag nagbarko ka, wala dyang wifi, walang data, so buong magdamag talaga. Parang, ano ka lang, cellphone, nood ng TV, ng cellphone, yung mga nakadownload sa phone mo. Eh, hindi naman ako nagpala ganun. Nag-travel ako mag-isa, so hindi ko siya alam kung paano. Pero, soon gusto ko ma-experience yung mag-travel ako tapos barko. Pero, gusto ko siya gawin kapag may kasama akong BNT or kahit sinong kaibigan, relatives, ganyan. So, next natin, so yun na, okay na tayo sa airfare. Natakot naman ako sa pusa. Natakot ako sa pusa, biglang dumadaan sa bintana. Pero wait lang. Hala, tigas niya na. Wait lang, kakainin ko lang to ha. Okay lang. Pero nyo naman na itong i-skip. Diretso na kayo sa hostel cost natin. That's it. Next natin, yung aking hostel cost. So, diba nga, nag-stay ako sa hostel. Ang binayaran ko lahat-lahat doon, isumabot ako ng 7,000. Per day kasi doon is 881. Tapos, meron kang babayaran doon 1,000. Pero yung 1,000 mo is refundable naman siya. Para yun lang sa mga gamit. Wala, sabi ko naman sa vlog to, pero sabi ko ulit para sa mga di nakanood. Yung 1,000 na ibibigay mo, para security lang yung para sa mga tumblers, sa mga gamit doon. Baka may masira kasi sa doon na lang ibabawas, ganyan-ganyan. Pero yung 1,000 ko naman nabalik. Pero alam nyo ba mga mama, may nangyari sa kakaiba doon na hindi ko na lang nasabi sa vlog. Nawala ko yung susi ng aking dorm, ng aking room. Nawala ko siya. Sabi ko, my God, nakakaloka, nawala ako. Tapos, yun na, nawala ko siya. Siyempre, sasabihin ko talaga doon sa reception area na nawala ako. Sabi ko, ma, may bad news po ako. Nawala ko po yung susi. Tapos sabi niya, hala, nawala mo. Sabi ko, opo. Tapos, yun na, nawala ko na nga. Tapos, sabi niya, mahal yung susi. Sabi ko, okay lang po, kasalanan ko naman. Babayaran ko na kung magkano man yan. Tapos, pinakita sa akin yung papel. Nagulat ang mama. Magkano? 4,000. Sabi ko, OMG, paano to? Pero, nagkulang ko, hala, 4,000. So, magbabayad po akong 3,000. Kasi nga, mayroon akong deposit na 1,000 ko. Hala, pang stress to. 3,000 na, mabawasan pa ako. Tapos, buti na lang. May susi, may nakakita ng susi ko doon sa my kitchen area. Nakalimutan ko siya. So, sabi ko, hello, thank you mom, ganun. Tapos, sabi niya, may nakakita daw na kasama sa hostel. Binigay sa gwardiya, tapos binigay sa reception area. Sabi ko, hala, thank you mom, sorry, ganun. Sabi niya, okay lang yan. Buti nga may nagbigay, ganun. Sabi ko, hala, thank you, Lord. Kasi kung hindi nakita, mabayad ako ng another 3,000. Sabi ko, hala, ayoko mangyari sa akin yun. First time kung magta-travel, tapos makawala ako ng ganung bagay, tapos 3,000 pa. Sabi ko, hala, tapos buti na taga nakita. Kaya thankful ako sa hostel mate ko na nagbigay. Hindi ko na kasi nakilala kung sino siya. Pero thank you so much sa bigay ng aking susi. Ganun pa, thank you so much kasi hindi na ako nagbayad ng 3,000. Tapos yun lang. Ayun yung nag-i-excite ako. Pwede ko nasabi sa vlog kasi wala akong time mag-chika-chika. So ayun yung nangyari sa akin. 7,000 yung binayaran ko sa hostel. Pero nabalik naman yung 1,000. So parang naging 6,000 na lang siya. Per day ko doon is 881. Pwede ko naman, sulit na rin yung 881 kasi malinis yung room, maganda naman yung restroom, may swimming pool, may kitchen, tapos may cinema room pa kami, tapos meron pang pre-drink. Alam mo yun, parang okay na ka na yun. Tapos mababait yung mga staff, maganda rin yung hostel, komportable ka talaga, kahit saan ka pumunta, parang safe ka naman talaga. Kasi maayos talaga siya, maayos. Sa mga best hostel na nakita ko talaga sa Siargao. So, next natin, ayan, sa food natin, kung magkano yung nagastos ko sa food.
Ang budget ko kasi sa pag-stay ko sa Siargao is 15,000. Nag-stay kasi ako sa Siargao for almost 9 days. Tapos yung 15,000 ko, ang ginawa ko talaga, winidraw ko yan. Like, okay, may 15,000 akong withdraw. Dapat matipid ko talaga to. So, all this time, pag pupunta ako ng Siargao, lagi akong binabayad ko cash. Tapos, lahat ng sokle, kahit miski piso man yan, tres, ganyan, barya-barya, nilalagay ko sa mismong pouch kung saan nakalagay yung budget ko, 15,000. So, nasulit ko ba 15,000? Hindi. Hindi siya sumakto. Kasi, nagugulat din ako. Nanuloka din ako. Okay, Joven, 15,000 yung budget mo for pag-i-stay mo dun, ha? Titipirin mo yan. Ikaw na bahala. Kung maubos mo yung pera mo, hindi ka nakakain for the rest sa pag-stay mo. Pero yun nga, sabi ko, nagulat ako, hala, ito na lang yung pera ko. Sabi ko, parang mapapagastos pa ulit ako nito, madadagdagan at expense ko dito. So, ang nangyari, kumupit ako sa aking pera ng another 3,000. So, ang nangyari, 18,000 yung aking budget sa pag-stay doon. Pilit ko lang, kaya siya naubos talaga ng ganun kabongga. Kasi nga, tawag nito, nalulugi talaga ako sa tricycle. Kasi paalis-alis talaga ako. Like kasi ako umaalis. Pagdating ko ng hostel, magre-retouch lang ako, magsa-cellphone, maghihiga-higa. Tapos maya-maya, pag parang okay na ulit ako, diretso ulit ako sa General Luna. Pumunta ko dito, tambay-tambay. Pupunta ko sa Cloud9, gano'n. Tapos, yun nga, kaya feel ko din na paggastos ako dahil din sa, talaga, sa pamasahe. Tapos, pangalawa, kaya feel ko din na pamahal din ako. Ayan, pangalawa, kaya napamahal din ako, naubos yung budget ko kasi sa pagkakape ko. Ang mahal ng kape sa Siargao. Naloka ako one time, umorder ako. Malaki naman yung coffee, malaki siya. Sabi ko, bong, ang laki. Pero mama, yung kape, 396. Sabi ko, ano to? Sabi ko, baka 396? Hindi kasi ako binigyan ng receipt. Tapos sabi ko, sir, pwede po makuha yung receipt ko ng order ko ng coffee. Yeah. Sige po. Tapos, nakita ko, mayroong 16% charge. Parang service charge, ganun. Sabi ko, hala, may service charge pa pala. Sana tinake out ko na lang. Nag-dine-in kasi ako. Sabi ko, hala, 16% charge. Sabi ko, ano to? Mas mahal pa sa Starbucks. Pero, inisip ko, okay lang yan. Pasok naman sa budget ko. Pasok sa budget ko na 15,000. Okay na, taste na lang. Pero habang tumatag ko, mahal pala. Pero hindi na ako umulit doon. Last na order ko rin doon. Sabi ko, hindi na ako babalik dito. Okay na ako. Sabi ko, hindi na ako bumalik sa coffee shop dahil. Tapos yun, hindi na gano'n pamamahal. Tsaka kahit naman sa mga coffee shop na gumagastos ako ng actually 190 pesos, hindi lang naman 190 pesos na bibili kong coffee. Minsan kasi sa a day, nakaka 3 times coffee ako. So, isipin niyo yung 190 tapos may times pa 210 yung coffee. Tapos, meron pang 140, ganyan. Pagkano din yun sa tapos everyday pa ako nagkakape 3 beses, tapos pamasahe pa. So, naubos din. Tapos, nag-dinner pa ako. Ayan, tapos nag-midnight snack pa ako. Naubos din yung 15,000. So, napakuha pa ako ng 3,000. Yung kumupit naman ako ng 3,000, naging exact naman na siya, na-manage ko na siya. Sadyang yung mga unang araw ko na taga sa Siargao, napapagastos talaga ako ng mahal. Kasi, that time, hindi ko pa alam yung kalakaran sa Siargao. Hindi ko pa alam na, meron pala itong mas murang kapihan. Meron pala itong mas masarap na dinner, na kung saan mas makatipid ka, ganyan. Marami kasi ako nakainan sa Siargao talaga na hindi ko na siya napakita sa vlog, na kumain ako sa restaurant na yun, tapos hindi ko na siya napakita sa vlog, kumain lang ako, nag-MyD lang ako, kaya ipalo niya ako sa aking Instagram account, kasi lahat ng mga ganap ko sa Siargao na hindi ko napakita sa vlog, andoon yon sa aking highlight, sa aking IG story, ayan yan. So, iinom ko na talaga ng kape. Bago ako pumunta na Siargao, yun talaga yung 3 main expenses ko. Yung airfare cost, hostel cost, yung food ko. Tapos, meron pa kasing mga other expenses na hindi pasok talaga sa 15,000 or sa 18,000 na budget ko. Which is itong aking tattoo. Hindi talaga to kasama. Pero sabi ko, okay lang dyan, gastusan mo na lang. Ako talaga kasi, alam nyo naman mga mama, sabi ko sa inyo naman, kapag pupunta ako sa isang places, gusto ko magpatato kasi gusto ko magkaroon ng memories. Tapos parang, nakabatay yung ilaw. Gusto ko magkaroon ng parang souvenir. Kahit hindi man ako bumili ng mga bracelet, ganyan-ganyan, ng mga damit-damit. At least may ilagay man ako sa katawan ko. So, ito yung tattoo na pinatattoo ko. Ang nagastos ko dito is 1,500.
Sabi ng mga kaibigan ko, yung mga naging friend ko sa Shergo, ang mahal daw. Sabi ko na, but one time, ang mahal naman yan. Ko, wala eh. Natutuon eh, mag-inarte ba ako? So, ayan. Pero kasi naman ako, so far, so good naman ako sa tatong nilagay sa akin ni Kuya. At ang ganda. Tapos, sa next vlog ko, mag-Q&A tayo. Hindi ko alam, baka sa mga following vlogs, mag-Q&A tayo. Isasabihin ko, sana may magtanong kung bakit ito yung pinatato ko sa Siargao. Kasi meron talaga ditong behind the story na nakakatuwa. Kaya ito yung pinatato ko. Expenses ko pa. Wala naman na. Ito lang yung other expenses ko. Then, lastly is yung island hopping ko. Baka iniisip nyo yung island hopping ko kasama yun sa foods ko, hindi. Yung island hopping ko kasi is sponsor ni Mother... Ano ba tago sa kanya? Mother Cat? Mother Cat. Sponsor sila ni Mother Cat. Kaya, ayan, nakalibre ako kahit papaano nakalis yung gastos ko. Kaya, thank you so much kay Mother Cat sa pag-sponsor ng aking island hopping. Actually, hindi siya island hopping. Parang land tour and lagoon yung nangyari. Kasi yun yung nakita ko sa aking travel. By the way, ang cost ng land tour and lagoon ko is 1,799. So, parang 1,800 na rin siya. Tapos may pre-drone siya, tapos may pre-picture, tapos ang bait ng ano ko, nung nag-travel, sa amin, tour guide, ang bait, super bait ni Kuya, super accommodating. Tapos doon ko rin nakilala yung mga naging friend ko sa Siargao, doon sa, pag-island hopping. Kaya, shoutout sa mga friend ko, na na-meet ko sa Siargao. Wait, isa-shoutout ko sila kasi, alam nyo, isa sila sa mga best people na na-meet ko talaga sa life ko. Sobrang bait nila. Tapos, isa din sila sa mga part kung bakit naging masaya talaga yung aking Siargao trip. Yeah, thank you so much. I-shoutout ko muna sila kasi, syempre, tipo naman, nakakaano naman kung hindi ko sila i-shoutout. Shoutout kay Kion, ayan si Kion, si Junify, si Cherry, si Joy, at si Rochelle. Sila yung mga na-meet ko sa Siargao na super bait, na akala ko din ko magiging close. Sana ma-meet ko kayo ulit. And, lagi nag-uusap pa naman kami ngayon. Hanggang ngayon, nag-uusap pa din kami. Kaya, happy ako. Kasi, alam mo, hindi lang natapos yung friendship namin sa Siargao. Kahit pa paano nakapag-usap-usap pa rin kami. Ang nagastos ko sa aking Siargao trip is 36,700. Nabawi ko ba siya? I don't know, kasi hindi pa ako nakakapag-compute ng mga kinita ko sa pag-vlog ko. Kaya, thank you so much kasi may mga nanonood pa rin ng vlog ko, sa mga hindi nag-skip ads. Thank you so much. And I'm sure itong 36,700 na nagastos ko is mababawi ko naman. Kung hindi man, okay lang kasi alam nyo, happy ako kasi naging experience ko sa Siargao. Hindi talaga siya matutumbasan ng pera kasi experience talaga. Parang habang buhay mo dadalhin yan. Tsaka habang namubuhay ka, mag-enjoy ka. Thank you so much mga mama sa panonood ng vlogs ko. And thank you so much kay Mommy Cat. Mommy Cat o Mother Cat? Mother Cat na lang. Ay, Fairy Cat! Ayun. Thank you so much kay Fairy Cat sa pag-sponsor ng aking Land Tour plus Lagoon. Thank you so much po. I'm blessed. So, ayun lang mga mama. Thank you so much for watching. And, abangan niyo yung mga following vlogs natin. Kasi, meron pa tayong pupuntahan isang lugar. Kaya, abang-abang lang kayo mga mama. Don't skip ads and I'll see you on my next vlog. Bye! Hala, wait lang. Hindi kayo alis. Hindi ko pa natitikman to.